Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sabungero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Walang iya. Nasaan yung manok na kinulong ko dito? Nakawala? Sayang. Inahin pa naman yun na regalo ko sana kay Pipita. Iregalo ko kako, pero titikman ko din pala. Ay, doon na lang ako kakain. Matagal na kong hindi nakakatikim ng pinikpikan na. Pero nakawala naman. Sayang talaga. Saan kayo nagpunta ang manok na yun? Kumutaw! Nangangati ba ang mga alaga mo sa tuktok mo? Ha? Kamot mo! Ay, andyan ka pala. Ano kasi, yung inahin na manok na ikinulong ko dito, nakawala. Lumipad na siguro sa kaldero. Ha? Bakit? Nangingitlog na ba? Walang itlog dito sa kulungan niya. Baka alam niyang itinula mo siya kaya umalis na. Lumipad. Naisahan mo ako dun ah. Pinapatawa lang naman kita eh. Napakaseryoso mo. Sayang yung manok eh. Hinuli ko na sana kagabi. Ay, huwag kang manghinayang Kamutaw. Sa susunod, siguraduhin mong andyan para mahuli mo agad. Oo, masarap yun para tinula sana. Akala ko kung anong farm ang pinagmamalaki mo. Puro panabong na manok naman ang nakikita ko dito sa likod bahay. Farm ito. Pwede kang mag-alaga ng mga hayop, gaya ng manok, baka, kambing,
kalabaw. Pwede ring tamnan ng gulay. Magtatanim ka ng mga gulay dito? Inubos lang ng mga alaga mong hayop. Lalo na kapag kambing. Walang pinipila ang mga yon. Nakakainin. Nguya ng nguya. Sa bagay, totoo yung sinabi mo, Daddy. Mag-ama nga tayo, Daddy. May napansin ako. Baliktad yata. Anong baliktad ang sinasabi nyo, Daddy? Kaya pala. Kaya pala ganun na lamang ang ngiti ng mga dalagang nadaanan natin habang sakay kita sa motor. Hindi naman baliktad ang t-shirt ko. Ang ibig kong sabihin, tango lang ako ng tango. Ako ang sumusunod. Kung may sinasabi ang kausap ko, inaayunan ko lang siya. Diyan, nainis ang mami mo. Pinabagay ko daw sa aking pangalan. Mabuti pa. Pumunta tayo banda doon, Daddy. Ipapakita ko sa inyo yung kabibili kong manok. Maalala ko nga pala. Mabuti at hindi nagagalit ang asawa mo sa mga manok na yan. Sa likod bahay lang. Tatlo lang naman yan. Ikukondisyon ko silang 3 para sa nalalapit na derby. Mahigit 1 milyon ang pot price doon, Daddy. O Mami, anong masasabi mo? Bagay ba kay Patro ang sandal na ito? Ay, bagay yan kasi malapad ang paa. Pinaglihi ko kasi siya sa luya. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ang kanyang mga daliri sa kamay. Kung hindi nagmukhang 12 ang daliri sa mga kamay, Mami. Pero, teka, mahal ang sandal na ito. Kulang-kulang 2,000 ano? Ay, hindi ko alam sa asawa kong yun. Kaya yun niyang ipatalo ang 20,000 sa sugal, pero hindi man lang makabili kahit isang paris man lang na tsinelas. Ay, iyan din ang sabi ko sa kanya. Pudpud na ang kanyang tsinelas na ginagamit niya. Marami namang pera. Parang alam ng aking mga alagang manok na darating ako. Tumitilaok na sila. Wala ka bang napansin, Patro? Parang 2 lang ang naririnig kong nagtitilaok. Baka hindi nyo lang narinig. Bingi na yata yung isang tenga nyo eh. Sige, pumasok na kayo at titignan ko. Hindag! Nakaluto ka na ba? Nagugutom na ako. Naamoy ko ang nilulutong tinola. Nagutom tuloy ako. 2 lang ang tumitilaok na manok. Masama ito. May nakapasok yatang magnanakaw dito. Wala kayang nakapansin? Bakit kayo huminto sa paglalakad? Pagod na rin ba kayo o nagugutom na? Kanina pa nga ako nagugutom Pagod na rin ako sa kalalakad. May bagong bukas na kainan dito. Hali kayo, magmerienda tayo. Sige para habang kumakain, nakakapagpahinga ako. Masakit na ang aking balakang at tuhod. Gusto kong maupo. Hindi ko nadala ang pamahid ko para maibsan sana ang kirot sa aking binti. Ay, nako, iba na talaga ang tumatanda.
Maraming sakit ang nararamdaman sa katawan. Mag-aalas 12 na pala eh. Kaya pala kayo nagugutom. Pananghalian na pala. Mami, huwag ka nang umorder ng manok ha. Kung ano ang mayroon, gulay na sana kung mayroon. Ngayon lang ako naalalang tawagan ni Pato. Nasanay na ako na hindi niya tinatawagan. Ang mga panabong lang na manok ang importante sa kanya. Sagutin ko. Hello? Nega, nasaan ka? Nandito kami sa mall ni Mami. Binilin ko naman kay Indang na sabihin sa'yo kung nasaan ako. Parang galit ka. Di ba sinabi sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, pinag-impake ko na siya. Pinalayas ko na. Ah, bakit? Anong kasalanan niya? Hindi ka na naawa? Mahirap ang maghanap ng kasama sa bahay sa panahong ito. Ha? Anong kasalanan niya, kamo? Ikaw ba ang nagsabi sa kanya na katayin ang isang nakataling manok ko? Texas yun. Mahal yun. Ah, Texas pala yon? Ay, akala ko ordinaryong manok lang. Hintayin mo ako. Mag-usap tayo. Huwag dito sa cellphone. Nakakahiya naman sa mga nakakarinig sa akin dito. Ang sama-sama talaga ng ugali mo. Ay, nako. Parang napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Hindi ko alam na Texas yun. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Sinadya mo yon. Kasi ayaw mo akong magsabong. Kaya inuunti-unti mong katayin ang aking mga manok. Mahal pa naman ang kinakain nila. Diyan ako nagagalit sa'yo eh. Mabuti pa yung mga manok mo. May bitamina. Samantalang ako, hindi mo ako maibilhan. Hindi mo na kailangan ng bitamina. Kasi... Sige, ituloy mo ang gusto mong sabihin. Kung hindi, sasampalin kita. Bakit ka ba galit? Sino ba ang babae sa ating dalawa dito? Sino pa nga ba? Di ikaw. Alangan naman ako. Hindi naman ako bakla. Sinong nega? Anong klaseng tanong yan? Alam mo kung paano ako magalit, Patro. Hindi ka natatakot sa akin, ha? Gusto mong palayasin kita dito, ha? Gusto mo ba? Ay, pigilan mo ang mag-asawa. Nag-aaway na naman sila. Ay nininervyos na ako. Ako din, Marciana. Nininervyos din ako. Hinayaan lang sana ni Patro ang manugang natin na nagsalita. Parang isa lang na manok niya ang nawala. Nag-away na sila. Oo nga eh. Kung bakit kasi patuloy pa rin ang kanyang pag-aalaga ng manok. Ayaw ni Nega ang magsabong ang kanyang asawa. Tigilan na sana ang kanyang pagiging sabungero. Alam na ngang parang tigrang kanyang asawa kapag nagalit. Ay, isa ka rin na matanda ka. Aray ko! Bakit naman? Muntik na akong makakita ng maraming bituin. Ay, bagay sa'yo ang pangalang Sigundaw. Lahat ng sinasabi ko, pinagsisigundahan mo. Kahit ikaw naman, galit yung manugang natin. Pati ikaw nagkagalit din. Kanina pa nakahanda ang lamisa. Kumain na tayo. Malamig na ang sabaw ng tinola. Tinola. Galit lang ako, Daddy. Ako din, galit. Mag-ama nga talaga tayo. Biruin nyo, ha?
Kay daming mabibiling manok sa palengke. Makakapili ka ng gusto mo. Bakit pang alaga kong manok ang kinatay niya? Bakit ang nakatali pang manok mo ang pinakialaman niya? Nakakainis, hindi ba? Pero mas lalo akong magagalit kung masasayang ang tinulang na sa pagkainan. Kaya kumain na tayo habang mainit pang sabaw. Maswerte pa rin si Patro. Dahil hindi itong sandal niya ang inihampas ko sa kanyang muka. Tignan ko lang kung hindi siya nahilo. Matapang talaga ang manugang kong itaw. Alam niyo, Mami, naiinis din ako kay Daddy. Bakit dinamay mo ang daddy mo? Paano? Laging kinakampihan niya si Patro. Mag-ama talaga sila. Parang hindi mo kilala ang biyanan mo. Siya lang naman ang kakampi niya. Alam mo, naiinis din ako minsan. Magpaawat naman. Nininervyos nga ako kapag nag-aaway na kayong dalawa ng anak ko eh. Ano bang nangyayari sa mag-asawa? Lagi na lang silang nagbabangayan. Hindi sila siguro nagtatapi sa kama, ano? Ay, ikaw talagang matanda ka. Kung ano-ano ang pumapasok dyan sa kukuti mo. Ay, ulyanin ka na yata. Kahit na ganito ako, gusto mo pa rin ba akong makausap? Kaya wag ka nang magreklamo, Marciana. Alam mo, ayaw kitang makausap kung minsan. Kasi ginagaya mo na lang ako. Lahat ng mga sinasabi ko. Sige, hindi ngayon. Bukas na lang. Sige, bukas na tayo mag-usap. Matulog na tayo. Ang ibig kong sabihin, bukas na kita gagayahin. Ikaw talagang matanda ka. Babatukan na kita. Gusto mong itulak kita hanggang mahulog ka dyan sa kama, ha? Huwag naman. Mahirap ang mapilay na matanda. Paano kasi? Lagi mo na lang akong inaasar. Parang wala kang problema sa mga anak natin. Anong hindi? Kaya nga lagi kitang kinakausap tungkol sa kanila. Pinapasaya lang kita. Akala ko kanina, tutuhanin na ng manugang natin ang aalis. Ang pangit sa manugang natin. Laging nagagalit. Mas matapang kaysa atin na magulang ng asawa niya. Dapat makisama. O siya, tulungan mo akong magdasal para mabawasan ang init ng kanyang ulaw. Sige, umpisahan mo at susunod ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Bakit na naman? Mabuti na lang malambot yung unan na inihampas mo sa akin. Kung hindi, nabukulan na sana ako. Sige, ako na lang ang manalangin. Ay, nako. Ano kaya itong isang pares na tsinelas na nasa likod ni Nega? Masakit ang masampal. Nakatalikod ako pero pinapakiramdaman kita. Nakikita mo ba ang sandal sa likod ko? Oo, maganda. Alam mo ba kung magkano yan? Kulang-kulang 2,000. Binili ko para sa'yo. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Nagalit ka nang dahil lang doon sa manok mo. Patawarin mo na ako. Promise, di na ako magagalit. Hindi ko alam kung ano yung pinapangako mo.
Tignan mo si Indang. Natakot sa'yo, kaya umalis. Problemahin mo ngayon ang kasama natin. Kasalanan mo eh. Madali lang. Madali lang maghanap. Madali lang. Saan ako maghahanap? O sige, wag mo na akong kausapin para makatulog na ako. Tumabi ka sa akin pero wag kang magulo. Kundi ihahampas ko sa'yo itong sandal na binili ko para sa'yo. Kanina mo pa, hinahawakan ng paa mo. Sanang malamyos na mukha ni Nega ang haplusin mo. Maganda kasi ang nirigalo sa akin. Mahal ang kanyang pagmamahal, Daddy. Ano yung rinigalo niya sa'yo? Sandal. Ah, Mas mahal pa pag mahal na araw. Alam niyo, natutuwa kami kapag nag-uusap kayong mag-asawa. Kasi kapag nag-aaway kayo, pati kami nadadamay. Sige, kumain na lang tayo. Ay, kukuha lang ako ng tubig na iinumin ko, ha? Ako din. Kukuha din ako ng tubig. Ay, talagang babatokan ko na yata ang matandang ito. Gaya-gaya. Ano pang sinabi ko sa'yo kagabi? Bukas na kita gagayahin ka ako. Hindi ba? Tignan mo. Napangiti tuloy ang manugang natin. Ang ganda nga ng ngiti ng aking asawa, Daddy. Sige, gayahin nyo lang si Mami para mainis. Salamat kung ganon, madam. May mapapasukan na naman uli ako. Ano po? Kailan ako pwedeng lumuwas? Nagmamadali sila. O sige po. Kung ganon, kahit bukas na, bibiyahe na po ako. Opo, madam. Salamat. Bye-bye. Ay, may trabaho na naman ako. Mukhang masaya ka ngayon, Patro. Parang may nagpapasaya sa'yo ah. Solve na ang aking problema. May kapalit na sindang. Kaya huwag ka nang magalit, Nega. Magpasalamat ka dahil hindi ako nagtatanim ng galit. Kung nailabas ko na, wala na. Pass is pass. Huwag ka na sanang magagalit, ha, darling? Gusto mong hindi na ako magalit? Ibenta mo lahat ang mga manok mo at huwag ka nang magsabong. Ha? Ano? Patay. Paano kaya ito? Marami yung manok ko. Marami na din akong nagasto sa pagkain nila. At malapit na ang derby. Ano ang gagawin ko? Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagataang Sabungero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!